Nagsisimula ang ating kwento sa isang malayong lugar sa kalangitan, may isang lumulutang na bundok na napapalibutan ng ulap, malalakas na hangin, at rumaragas ang talon. Doon nakatago ang mga sekreto ng makapangyarihang sining ng immortal cultivation. Sa ilalim ng isang puno, payapang natutulog ang isang binatang may maputing buhok. Worry, wala siyang iniintindi. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang dumating ang isang pangkat ng mababangis na nilalang na may anyong tigre. Pinamumunuan sila ng isang matikas at nakakatakot na mandirigma, si Dakilang General Tigre. Sigurado ka bang siya yun? Tanong ng isa, walang duda, siya nga, sagot ng kasama. Tahimik na nakahiga ang binata, tila hindi naririnig ang usapan, ngunit hindi iyon nakaligtas sa mga mata ng mga kalaban. 2 taon na ang nakalipas, gamit lamang ang mahiwagang kayamanang may 24 na butil, nagawa niyang mangibabaw at pasikitin ang kanyang pangalan sa mundo ng immortal cultivation. Bigla, umapak ng mariin sa lupa ang General Tigre, umalingaw-ngaw ang sigaw niya. Ikaw ba ang pumatay sa General Ahas? Sabay kumawala ang nakamamanghang enerhiya na nagpayanig sa paligid. Ngunit nang bamaling ang kanyang tingin sa binata, dahan-daang iminulat nito ang kanyang mga mata, walang takot, walang kaba. Isang malamig na katahimikan ang pumalit sa paligid. Isang bata lang, sigaw ng isa sa mga tigre. Anong lakas ng loob mong hamakin ang Dakilang General Tigre? Panginoon, wala nang silbi ang pakikipagtalo, patayin na lang natin siya. Dagdag ng isa, sabay-sabay nilang binigkas, tama, bugbugin siya hanggang mamatay. Ngunit ngumisi lamang ang General Tigre, ang batang ito, nasa unang yugto pa lamang ng immortal cultivation, at kaya niyang tiisin ang aking aura, hindi pangkaraniwan ang kayamanang taglay niya. Nagpatuloy siya, kaibigan. Ako at ang General Ahas ay parehong commander ng mga 34 na butil, isa doon si Panginoong Ulong, kaya't iniisip ko, makakayanan mo ba ang mga yon, o masayang lang bilang kabayaran sa pagpatay mo sa General Ahas? Habang nakangisi ng may halong panlilinlang, tumugon ang binatang maputing buhok. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at malamig na nagsalita. Hoy, narinig mo na ba ang tungkol sa mga taong pumupusta sa maling panig ng kasaysayan? Mula sa kawalan, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang biglang dumaan sa gilid ng Panginoon ng mga tigre. Agad siyang napalingon, ang mga mata ay nagliliyab sa gulat at galit. Ano, mariin niyang sigaw, hindi makapaniwala na may naglakas loob umatake sa kanya. Ang kanyang mga kamao ay kumuyam, at ang kanyang dibdib ay kumabog sa matinding puot. Paano ka ng ahas na umatake sa akin? Dagandong ng kanyang boses na tila umuugong sa buong paligid. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol, isang nakakasilaw na sinag ng enerhiya ang dumaan sa kalangitan at mabilis na tumama sa isa sa mga lumulutang na isla. Kasunod noon ay isang napakalakas na pagsabog, nagliyab ang malaking bato at nagkadurog-durog, habang ang mga tipak nito ay nagbagsakan mula sa himpapawid na parang mga bulalakaw. Biglang nag-ukit ng isang napakalaking hukay na parang higanteng mata ng bagyo. Isa sa kanila, na halatang pinuno, ang unang humakbang pasulong, tumigil siya sa gitna, pinanood ang naglalakihang alon ng kapangyarihan na nagpakilos sa paligid. Ang mariing sambit niya, habang pinipigil ang ngit-ngit na bumabalot sa kanya, sa likod niya, 2 kasama ang nakatayo, mahigpit na nakamasid at handang sumabak anumang oras. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng parehong galit at pagkasabik sa darating na labanan. Itinaas ng pinuno ang kanyang kamao, sabay umalingaw-ngaw ang kanyang boses na panang tiwala, ito na ang hinihintay natin. Ang paligid ay lalo pang umingay, tila ba ang mismong kalikasan ay nagbabadya ng isang digmaang yayanig sa buong mundo. Mabilis na lumaki ang mga mata ng pinunong halimaw, nagulat sa biglang paglitaw ng naglalakihang gintong mga bilog na tila nagliliwanag na araw. Ang mga mandirigma sa paligid niya ay biglang natigilan, ramdam ang kakaibang bigat ng presensya ng mga ito. Ano itong mga bilog na ito? Sigaw ng pinuno habang ang kanyang kamao ay nanatiling nakahanda, bagamat dama niya ang pangambang unti-unting lumalamon sa kanya. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay napatigil, halos matulala habang nakatitig sa nakapalibot na mga gintong liwanag, nanginginig ang kanyang tinig nang siya'y magsalita. Tiger General, ako, naaalala ko, dati, ito mismo ang ginamit laban sa Snake General. Pagkarinig nito, lalo pang kumunat ang noo ng Tiger General, ang mga gintong bead na yun, hindi lamang basta ilaw, kundi mga armas na may kakayahang magwasak ng buong hukbo, at ngayon, nakapalibot ang mga ito sa kanila, handang pumutok anumang oras.
Sa loob ng katahimikan, isang malamig na hangin ng damaloy, parang paalala na ang paparating na kapahamakan ay hindi na nila matatakasan. Sa isang iglap, bumulusok pababa ang gintong mga bid, kasabay ng nakakasilaw na liwanag na halos bumalat sa buong lugar. Ang ilan sa mga mandirigmang hayop ay agad na nadurage ng malalakas na pagsabog. Ano, pinatay, ng ganitong bagay, naguguluhan at nagngangalit na sigaw ng Tiger General habang tumama ang ilang enerhiya sa kanyang katawan. Damyugo ang kanyang labi, ngunit sa halip na matakot, lalo pa siyang nag-alab sa galit, dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang likod, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng matinding puot. Akala niyo ba, dahil hindi ako nagpapakita ng buong lakas, isa na akong maamong pusa? Kasabay ng kanyang pag-angat ng sigaw, biglang kumunat ang lupa at naglabasan ang maitim na bitak, ang kanyang katawan ay unti-unting lumaki, ang kanyang mga kalamnan ay nagsikip at ang balahibo niya ay naging tila apoy na kumikislap. Ngayon, makikita niyo ang 100% na lakas ng Tiger General, sa bawat tibok ng kanyang puso, ang kanyang aura ay kumalat na parang bagyo, handang durugin ang sinumang magtatangkang lumaban sa kanya. Tumama ang isang gintong bid sa dibdib ng Tiger General, nagdulot ng malakas na liwanag na halos sumabog sa paligid, ngunit imbes na matakot, napangisi lamang siya, ipinapakita ang kanyang matitinding pangil. Isang maliit na butil lang, bulong niya na puno ng yabang, habang hinahawakan ng bid na tila ba wala lang yun, akala niyo ba, kaya nitong saktan ako? Nagpatuloy ang kanyang malakas na pagtawa, umalingaw-ngaw sa gitna ng gumuho at umuusok na lugar. Kahit 1,000 ganito, dagdag niya habang unti-unting sumisingkit ang kanyang mga mata, punong-puno ng matinding pagmamataas, hinding-hindi ako matitinag. Ngunit sa sandaling yon, nagsimulang kumislat ang bid, at ang kapangyarihan nitong nakapaloob ay biglang bumukas, nagbabadya ng enerhiyang kayang lumamon ang lahat ng bagay sa paligid. Isang malakas na pagyanig ang dumagundong sa paligid habang nagkalasog-lasog ang kalaban, nagiging abo sa hangin. Sa gitna ng nagliliwanag na kapangyarihan, lumitaw ang isang figura, ang kanyang balabal ay humahampas sa hangin, at sa mga kamay niya ay naglalaro ang gintong mga orb ng enerhiya. Return, sigaw niya, at tila may sumunod na batas ang kalawakan, ang mga kumikislap na liwanag ay bumalik sa kanya, umiikot na parang mga planeta sa paligid ng isang araw. Nakatingin siya sa abo ng dating kalaban, bahagyang ngumiti at umiling, ni isang suntok, hindi man lang kinaya, bulong niya, puno ng kumpiyansa, ang paligid ay tahimik, ang kapangyarihan niya ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa mga bato't hangin. Sino kaya siya, at gaano kalayo ang kayang marating ng kapangyarihan niyang iyon, parang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Sa isang kisap mata, nagliwanag ang paligid, parang may kumukulong enerhiya sa hangin. Mula sa dibdib ng binata, isang kakaibang pendants ang kumikislap, tila may sariling buhay, humihigop ng kapangyarihan mula sa kalawakan. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang asul na panel, naglalarawan ng isang bagay na tila imposible. Tai Dark Immortal Middle Stage Late Stage Grand Perfection. Halos mapasigaw siya habang nararamdaman ang biglang pag-apaw ng lakas sa kanyang katawan, ang kanyang aura ay umangat, dumadagundong, at ang mga ulap sa paligid ay napupunit sa sobrang puwersa. Anong kalokohan ito? Sigaw niya, hawak ang ulo. System, tigilan mo ako, ayokong mag-breakthrough ngayon. Ngunit wala siyang magawa, ang enerhiya ay patuloy na dumadaloy sa kanya, pinipilit siyang umakyat sa antas na hindi pa siya handang harapin, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok, habang ang mga bato sa lupa ay nagsisiliparan sa sobrang lakas ng presyon, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang pakikipagsapalaran niya, sa halip, isang bagong kabanata ng kapangyarihan ang sapilitang binuksan ng misteryosong system, na tila may sariling plano para sa kanya. 1,000 taon na ang nakalipas, sa malamig na silid, nakahiga ang isang binata, mahina, halos wala ng malay, ang makina sa tabi ng kanyang kama ay patuloy na tumutunog, tila pinipilit siyang manatiling buhay. Si Yezuan, isang dating masiglang kabataan, ay naging isang walang malay na katawan matapos ang isang matinding aksidente. Ngunit iyon ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento. Pagkaraan ng kanyang huling hinga, isang mahiwagang liwanag ang bumalat sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, nagising siya sa isang mundong malayo sa lahat ng kanyang nakasanayan, isang kahariang ang mga isla ay lumulutang sa himpapawid, at ang hangin ay pan ng kapangyarihang espiritual. Doon, sa lupain ng Honghuang World, ipinanganak muli si Yezuan, hindi bilang isang ordinaryong nilalang,
kundi bilang isang kultibador, isang bagong buhay, isang pagkakataong baguhin ang kanyang tadhana at tuklasin ang lihim ng kapangyarihan na matagal nang inilihim ng universo. Ang kanyang dating buhay ay naglaho tulad ng abo sa hangin, ngunit ang kanyang bagong kapalaran ay nagsisimula pa lamang magbukas. Sa gitna ng malawak na kalangitan, lumulutang ang mga misteryosong isla na tila nakasabit sa pagitan ng lupa at ulap, ang tubig ay umaagos mula sa mga gilid, bumabagsak na parang mga talon mula sa langit. Nakatayo si Yezuan, nanlalaki ang mga mata, pinagpapawisan ng malamig. Nasaan, ako, mahina niyang bulong habang pilit sinusuri ang kakaibang tanawin. Biglang lumiwanag ang paligid, at isang asul na bilog ang lumitaw sa ere, umiikot, kumikislap, at tila tinatawag siya. Sa loob nito, may mga gintong titik na kumikislap na para bang may lihim na mensahe. This is Kunlun Mountain of the Honghuang World. Isang tinig ang bumungad sa kanyang isipan, malamig ngunit malinaw, halos mapaupo siya sa lupa sa sobrang gulat, pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, pagkatapos ang kakaibang anyo ng paligid, hindi kaya, naglakbay ako papunta sa ibang mundo, tulad ng sa mga nobela. Ang puso niya ay mabilis ang tibok, pinupuno ng halong kaba at pananabik, kung totoo ang iniisip niya, isang bagong yugto ng kanyang buhay ang nagbubukas, isang mundong may mahiwagang batas, mga lumulutang na bundok, at kapangyarihang hindi niya pa nauunawaan. Sa harap ni Yezuan, dahan-daang lumulutang ang asul na bilog ng liwanag, tila buhay at nagmamasid sa kanya. Tanong niya, bahagyang nanginginig ang tinig, biglang may boses na lumabas mula mismo sa loob ng bilog, malamig ngunit malinaw, parang umuukit sa kanyang isipan. Ako ang System of Stage Breakthroughs, nanlaki ang kanyang mga mata, System. Nagpatuloy ang tinig, walang pakialam sa kanyang pagkabigla. Ako ang kumokontrol sa ritmo ng iyong pag-angat, sa bawat yugto ng iyong buhay, ako ang magtutulak sa iyo pataas, kahit pa hindi ka pa handa. Halos mapasigaw si Yezuan nang biglang kumislap ang bilog at nagbuga ng mga sinag na kulay ginto, lila, at asul, parang mga bagyong liwanag ang damaloy sa kanyang katawan, binabalot siya ng enerhiyang nakakapaso. Ano ba to? Reklamo niya habang halos sumabog ang kanyang katawan sa dami ng kapangyarihan, pero sa likod ng kaba, may bahagyang pananabik, alam niyang ito ang susi para mas lalo niyang maunawaan ang kakaibang mundong kanyang kinapapalooban. Habang lumalakas ang liwanag, narinig niya ang huling mensahe ng system. Kapag nakamit mo ang bawat tagumpay, mabubuksan ang mga lihim ng kalangitan at lupa, ngunit ang kapalit, ay higit pa sa iniisip mo. Sa huling sandali, bago siya tuluyang lamunin ng liwanag, alam ni Yezuan na nagsisimula pa lamang ang tunay na pakikibaka para sa kapangyarihan at kalayaan sa mundong ito. Sa gitna ng malawak na kalawakan, tila isang bituin si Yezuan na mabilis na tinatangay ng liwanag, ang paligid niya ay puro asul at lila, parang isang dagat ng mga bituin na walang katapusan. H. Hongmeng, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa siya tapos mag-isip nang biglang sumingit ang boses ng system sa kanyang isipan, malamig at walang pakialam sa kanyang kaba. Maghanda ka, ang susunod na yugto ay nakatakdang magbukas. Napahawak siya sa ulo, halos mapaiyak sa inis, hindi ko gustong mag-breakthrough, bakit kailangan kong pumunta sa isang malungkot na mundo, wala naman doon. Bumilis pa ang takbo niya sa gitna ng liwanag. Pinagmasdan niya ang asul na bilog na nakasunod sa kanya, kumikislap na parang nagbubungis-ngis sa kanyang kalituhan. Hindi ba't pareho lang ito nang nangyari sa dati kong katawan, sigaw niya. Bakit laging ganito? Ayokong sayangin ang pagkakataong mabuhay ng malaya, ngunit hindi siya pinakinggan ng kalawakan, ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng mga bituin at alon ng enerhiya, sa kabila ng kanyang protesta, ang tadhana ay tila may ibang plano para sa kanya, isang bagong misyon na nag-aabang sa dulo ng liwanag. Sa paanan ng isang batuhang bangin, nakaupo si Yezuan habang ang liwanag ng apoy ay kumikislap sa kanyang mukha. Sa harap niya, dahan-daang iniikot ang isang ginintoang gansa na nag-iihaw sa ibabaw ng apoy, naglalabas ng amoy na nakakaakit kahit ang mga hangin sa paligid ay tila napapahinto. Huminga siya ng malalim, pinipigil ang pagtulo ng laway. Ha? Paano magiging kasing bango ng Hongmeng ang gansang ito? Bulong niya, halos mapangiti. Pinagmasdan niya pa lalo ang umuusok na balat ng gansa, kumikintab sa sariling mantika. Sabi ko na nga ba, Honghuang World talaga ang pinakamainam, wala sa Hongmeng ang ganitong klaseng pagkain.
Habang unti-unti niyang nilalapit ang ginintuan nitong balat sa kanyang mga labi, napapikit siya, nilalasap ang bango, ang simpleng sandaling yun, isang tahimik na apoy, masarap na pagkain, at ang kalayaan ng bagong buhay, ay tila nagbibigay saysay sa lahat ng kaguluhan na pinagdaanan niya kamakailan, sa kanyang puso, lihim siyang tumatawa, kung ganito kaganda ang mga gantimpala, marahil sulit nga ang lahat ng pagsubok. Habang masaya pang ninangat-ngat ni Yezuan ang ginintoang gansa, biglang kumislap sa kanyang harapan ng isang asul na panel ng system. Binabati ang host sa matagumpay na panghuli ng Immortal Ghost, nakakuha ka ng 1,000 breakthrough points at ang Hongmeng skill. Natigilan siya, nakanganga habang may kagat pa ng gansa sa kanyang bibig. Ngunit bago pa siya makapagreklamo, isa pang mensahe ang sumulpot. Na-detect ng system na mayroon ka ng sapat na breakthrough points, ang realm ay automatikong iaangat, biglang sumabog ang enerhiya sa paligid niya, ang lupa'y umuga, ang hangin ay lumakas, at siya mismo ay napaangat sa ere, hawak pa rin ng gansa. Hindi pa ako handa, sigaw niya habang ang katawan niya ay nababalot ng bughaw at gintong liwanag. Nagtaas siya ng daliri, galit na galit, habang ang mga alon ng kapangyarihan ay umiikot sa paligid. System, buwisit ka. Ang tinig niya ay umalingaw sa buong kagubatan, ngunit ang system ay nanatiling tahimik, tila tuwang-tuwa sa kaguluhang dulot nito sa kanyang buhay. Sa ilalim ng makulimlim na langit, nakatayo si Yezuan habang ang hangin ay umiikot na parang aipo-aipo sa paligid niya. Ang mga bughaw na alon ng enerhiya ay lumalabas mula sa kanyang katawan, naglalakbay sa ere na para bang may sariling buhay. Grabe ka, system, reklamo niya, galit ngunit halatang nai-stress, pati ba naman yung Tiger General, pinilit mong tapusin para lang makuha ko ang mga puntos, gusto mo ba talagang madaliin ang pag-level up ko? Huminga siya ng malalim, pinipilit pigilan ang sarili na hindi tuluyang sumabog sa galit, pagkatapos ay pinaikit niya ang mga mata, sinubukang mag-focus habang tinatawag ang system. System, i-check ang mga attributes, dahan-dahan, nagpakita sa harap niya ang isang hologram ng kanyang lakas at antas, ang mga numero at teksto ay sumasayaw sa bughaw na liwanag, nagbibigay sa kanya ng malinaw na larawan ng kapangyarihang unti-unti nang umabot sa bagong hangganan, sa kabila ng kanyang pagngingit-ngit. Hindi niya mapigil ang mapangiti ng kaunti, alam niyang sa bawat bagong tagumpay, mas malapit siya sa layunin niyang tuklasin ang tunay na lihim ng mundong ito. Makikita sa pahinang ito na nakatayo si Yezuan sa ibabaw ng isang malaking bato, nakatingala habang lumilitaw ang hologram ng kanyang status panel sa ere. May kantab na bughaw ang liwanag na bumabalot dito, at malinaw ang nakasulat. Host Yezuan cultivating heavenly skill details. Breakthrough points, 1,000 storage space, biglang napasigaw si Yezuan. Ayoko pang mag-breakthrough, ngunit tila hindi siya pinakikinggan ng langit, ang mga ulap ay nagdilim, at malalakas na kidlat ang bumagsak sa paligid niya. Nagbabanta ng matinding kaparusahan, anong nangyayari, bulalas niya, nanginginig ang boses, pwede palang kapag ayaw mong mag-breakthrough, may kasamang heavenly punishment. Sa ilalim ng maitim na ulap, biglang bumagsak ang mga sinag ng liwanag na tila mga haligi mula sa langit, ang nakakasilaw na liwanag na iyon ay tanda ng isang makapangyarihang presensya. Ako si Hong Yu, bulong ng isang tinig, at sa 300,000 taon, ngayon lang ako muling lumitaw bilang isang banal na nilalang. Mula sa itaas, dumadaloy ang nakasisilaw na lakas patungo sa Purple Chaos Palace, isang lugar kung saan nagtitipon ang pinakamakapangyarihang nilalang upang ipasa ang kanilang mga turo. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakahiga lamang si Hong Yu, tila walang pakialam, bahagyang ngumiti habang nakatitig sa langit, saka siya nagbuntong hininga. Oh, yun pala ang bagong banal, aniya, na nais lamang magturo, wala akong interes sa kanilang mga sermon. Humilata siya ng mas maayos, nakalaylay ang mga braso at waring handang matulog, hindi ko problema yan, hindi rin ako pupunta sa Purple Chaos Palace para makinig. Kung sakaling magtagumpay akong makalusot, abay mas mapapahamak pa ako, sa kabila ng matitinding sinag na bumababa mula sa langit, nanatili siyang kampante, parang ang tanging nais lamang ay katahimikan at sariling daigdig. Ngunit, ang kalangitan ay tila may ibang plano. Nakahiga pa rin si Hong Yun, payapang nagre-relax, ngunit biglang nagpatunog ang system sa kanyang isipan. Na-detect ng system na ang host ay hindi tinatabla ng pressure mula sa Purple Chaos Palace, binibigyan ng titulong God Pressure.
Muling umalingaw-ngaw ang boses, host ay hindi na kailanman madadaig ng kahit anong pressure mula sa mga kultibador, sa buong mundo, ikaw ang tanging makatatagal ng walang hanggang bigat na ito. Napakunot ang noo ni Hong Yun, hindi siya makapaniwala, ano bang ginagawa mo? Sigaw niya. Paano ako makaka-breakthrough nang hindi man lang gumagalaw? Literal na tatayo lang ako, ngunit huli na, habang bumangon siya, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog ng enerhiya, parang sumabog ang mismong lupa sa ilalim niya, at mga kulay ng kapangyarihan, pula, asul, at dilaw, ang kumawala na tila kidlat. Kung magiging Chaos Supreme ako, bulong niya, unang-unang jijibain ko ang ulo ng Hongyun na yon. Ang dating katahimikan ay biglang naglaho, napalitan ng rumaragasang puwersa na gumising sa buong kalangitan at kalupaan. Biglang lumitaw ang tatlong nilalang mula sa kalawakan, bawat isa'y naglalabas ng kakaibang presensya, ang isa'y nagliliwanag na parang purong espiritu, ang isa na may gintong korona na tila hari ng langit, at ang isa'y nakabalot sa pulang enerhiya na tila apoy ng impyerno. Sa kanilang pagdating, yumanig ang paligid, parang mismong kalangitan ay nagbigay daan upang sila'y magpakita. At mula sa gitna, isang figure ang lumitaw, isang lalaki na may mahabang bughaw na buhok, kumikislap ang mga mata na parang bituin, at nakasuot ng kasuotang banal na may palamuti ng kalangitan. Siya ang tinaguriang orihinal na Ama ng Langit, the original Heavenly Father. Napatingin siya sa direksyon ni Hong Yun, malamig ang kanyang titig at puno ng pangmamaliit. Akala ko'y isa pang makapangyarihang nilalang ang nag-breakthrough, wika niya, ngunit isa lang pala itong batang walang muwang, isang early-stage gold immortal brat. Ang bigat ng kanyang boses ay tila nagpasabog ng alon sa hangin, sapat upang iparamdam sa lahat na wala silang karapatang lumapit o lumaban. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan nang maramdaman niya ang bigat ng mga presensya sa kanyang paligid. Ang tatlong makapangyarihang nilalang ay nakatayo sa kanyang harapan, bawat isa'y naglalabas ng nakagigimbal na aura. Bahagya siyang yumuko, pinipilit itago ang kaba sa kanyang dibdib. Si Ye Zuan ay nagpaparangal sa tatlong nakatatanda, mahinahon niyang wika. Ngunit bago pa man siya makabangon ng maayos, isang figura ang umangat mula sa nagliliyab na pulang liwanag. Isang lalaki na may malaapoy na buhok, matalim ang mga mata, at ang buong katawan ay nakabalot sa enerhiyang nagbabaga, ang kanyang presensya ay tila apoy na kayang tupukin ang kalangitan. Siya si Bishop Tong Tian, nakatitig siya kay Ye Zuan, tahimik ngunit mabigat ang bawat hininga, sa kanyang mga mata, may halong pagtataka at hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang pintig ng mga puso ang maririnig. Mula sa gintong liwanag, isang figure ang bumaba, isang lalaking nakasuot ng mar-ingle na kasuotan, nakapalibot sa kanya ang gintong bilog na tila sagisag ng kapangyarihan at katalinuhan, ang kanyang mukha ay mahinahon, subalit ang kanyang presensya ay nakapanghihilakbot. Siya si Lao Zi. Tong Tian, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya, bahagyang nakakunot ang noo. Habang nagsasalita si Lao Zi, biglang humakbang si Tong Tian, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Ye Zuan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pagkabigla at di makapaniwala. 1,000 taon na ang nakararaan, nakatagpo ko na ang taong ito, sigaw ni Tong Tian. Noon, isa lamang siyang early-stage heavenly immortal cultivator. Nababalot ng tensyon ang paligid, ang bawat salita ni Tong Tian ay parang kulog na umuukit sa isipan ng lahat ng naroon. Paano nga ba nagawang makarating ni Ye Zuan sa antas na ito sa loob lamang ng 1,000 taon? Habang nakatitig si Tong Tian, hindi niya mapigil ang mapamulagat. Hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng 1,000 taon, nalampasan na niya ang 4 na yugto, mula sa Heavenly Immortal, True Immortal, Zuan Immortal, hanggang Tai Zuan Immortal, at ngayoy pumasok na sa antas ng Early Stage Gold Immortal. Ang bilis ng pagsulong ni Ye Zuan ay higit pa sa inaasahan ng kahit sino. Maging ang orihinal na Ama ng Langit ay napabuntong hininga. Sa ganyang kabilis na pag-unlad, wala ni isa sa amin ang makakapantay. Bata, may interes ka bang sumali sa Dao Sect? Tahimik na napatingin ang lahat kay Ye Zuan, ang ganitong uri ng talento ay halos hindi ka panipaniwala, parang alamat na nabuhay. Ngunit si Ye Zuan, sa halip na matakot o magyabang, ay simpleng ngumiti at kumamu sa batok, tatlong nakatatanda, maraming salamat, hahaha, subalit sa kanyang isipan, lihim siyang napaisip, hindi ko naman pwedeng sabihin na literal na natulog lang ako ng 1,000 taon, at nakapatay ng ilang maliliit na tigre,
hindi ba? Habang tumatawa, ang kanyang ngiti ay puno ng misteryo, isang lihim na tanging siya lamang ang nakakaalam. Biglang nagliwanag ang kalangitan at isang gintong simbolo ang bumaba, kumikislap na parang hatol mula sa mga sinaunang Diyos. Ang bigat ng presensya nito ay agad na bumalat sa buong paligid, pinipilit na iluhod ang lahat ng naroroon. Ngunit sa gitna ng napakalakas na puwersang yon, isang tanong ang pamunit sa katahimikan. Teka muna, paano nangyari ito? Sigaw ni Lao Zi, nanlilisik ang mga mata. Paano hindi naaapektuhan ang batang ito ng presensya ng ating ninuno, si Hong Yun? Ang iba ay dapat nakaluhod na sa lupa, pero siya, nakatayo pa rin. Nagkatinginan ang tatlong makapangyarihang nilalang, bawat isa'y litong-lito sa kanilang nakikita. Sa halip na maduraj ng ora ng sinaunang ninuno, si Ye Zuan ay nananatiling nakatayo, mataas ang ulo, at tila walang nararamdamang bigat kahit kaunti. Parang ang mismong kapalaran ay nagtatakda ng kakaibang landas para sa kanya. Bigla na lamang lumapit si Tong Tian, nakangiti at puno ng sigasig. Dahil may kakaibang ugnayan ka sa aming Dao sect, wika niya, sabay tapik ng kamay sa balikat ni Ye Zuan, tatanggapin kitang maging disipulo. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan, halos mabuwal sa gulat sa biglaang pahayag, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Agad niyang tinaas ang kamay bilang pagtanggi, maraming salamat, nakatatanda, sa inyong kagandahang loob. Pero isa lang naman akong normal na kultibador, sa tingin ko, hindi naman kailangan iyon. Habang nagsasalita, halos mabangga siya ng masiglang tapik ni Tong Tian, na para bang hindi tinatanggap ang pagtanggi niya. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan nang biglang magdilim ang paligid at bumungad ang nakakatakot na titig ni Tong Tian, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula, at bawat salita ay tila dumadagundong sa dibdib ni Ye Zuan. Alam mo ba, bulong ni Tong Tian, mabigat ang tinig, kung kumalat ang balitang tatlo kaming nakatatanda ang nagtutulakan para kunin kang disipulo, tiyak na magiging katawa-tawa kami, kaya't kailangan mong sumang-ayon, kung hindi, baka wala ka ng pagkakataon pang mabuhay. Kinilabutan si Ye Zuan, ramdam niya ang malinaw na banta, hindi lang ito simpleng alok, kundi isang sapilitang pagpili. Sa kanyang isipan, mabilis siyang nag-isip, kung hindi ako sumang-ayon, baka tuluyan nila akong alisin, para sa kanila. Kung hindi ako kakampi, isa lang akong panganib na dapat mawala. Pinilit niyang ngumiti, kahit nanginginig pa ang katawan. Naiintindihan ko, Master, agad na kumunat ang noo niya nang marinig ang sagot ng isa sa matatanda. Ayan, mahusay, mula ngayon, ikaw ang aking disipulo. Napangisi si Ye Zuan, pero sa loob-loob niya ay nagbubuntong hininga. Hindi ba't pinilit mo lang talaga ako? Habang papalayo, nagsalita ang bagong Master. Tama, aking disipulo, balak kong pumunta sa Purple Chaos Palace upang makinig ng sermon kay Ancestor Hong Yun, maaari rin nating pag-usapan ang tungkol sa Dao, makakatulong ito sa iyong kultibasyon. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan, halos mahulog siya sa kinatatayuan niya. Ano raw, ako pa talaga ang isasama niya, biglang tumalon pataas ang kanyang Master, at sa isang iglap ay naglaho sa ere, iniwan siyang naguguluhan. Ye Zuan, pawisan at aligaga, ay nagmamadaling sumigaw. Master, may iba pa po akong mahalagang bagay na kailangang gawin, hindi ako pwedeng sumama ngayon. Sa loob-loob niya, mabilis ang tibok ng puso, kung hindi ako makakatakas, siguradong hilahin niya ako sa gulo, kailangan kong humanap ng paraan. Isang malamig ngunit mapanuksong tinig ang umalingaw-ngaw. Huwag kang magmadali, dadalhin muna kita sa isang mahabang paglalakbay. Nanlaki ang mga mata ng disipulo, ramdam niya ang matinding puwersa na pilit siyang hinihila palayo, pilit siyang nagpupumiglas habang nanginginig ang kanyang boses. Di Panginoon, pakawalan niyo po ako, ngunit mas lalong humigpit ang hawak sa kanya, tila babawat sandali ay lalo siyang ibinabaon sa kumukulong bangin ng kapalaran. At dito muna magtatapos ang ating kwento sa ngayon pa umanihin mga ka-Emperor kung maikli lang yung video ko dahil yan lang lamang kaya ko gawin sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang ating video huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe malaking tulong na yan sa channel. Salamat.